Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 23, 2023. Huwebes para sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ng Makabeo, chapter 2, verses 15 to 29. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatayas at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatayas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatayas, "Kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon magpakailanman." Katatapos pa lamang na magsalita si Matatayas ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatayas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan. Kaya ginawa ni Phines nang patayin nito si Zimri na anak ni Salo. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatayas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos ito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So muli, napapatuloy tayo sa ating pagbabasa at pakikinig sa kwento mula sa aklat ng Makabeo o Maccabees, kung saan talagang napakaraming karanasan ang ipinapakita sa atin ng katapangan at paninindigan sa kanilang pananampalataya. Sa kanila pong nakamulatan, mga itinuro ng kanilang mga ninuno pa, lalo tigit ng pagsasabuhay ng kautusan na ibinigay ng Diyos panahon pa ni Moises. At dumarating po ang panahon na talagang may mga taong susubok sa ating pong katatagan, kagaya ng mga nangyari dito sa aklat ng Makabeo. Sadyang kailangan lang po talaga natin ng mga masasandalan. Katulad dito, si Matatayas ay mayroong 5 anak at yung kanya pong mga kamag-anak ay talagang napalakas din niya sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kanyang paninindigan nang suwayin niya ang utos ng hari. Dahil mas higit na mahalaga na sundin ang kautusan ng Panginoon kaysa ang kautusan ng hari na isang tao lamang. Na dahil nga medyo kapos sa kaisipan, ay nagdesisyon na patayin ang sino mang sumusuway sa kanyang ipinag-uutos
lalo tigit ang utos sa kumain ng pagkain na ipinagbabawal na kainin ng mga Hudyo ayon sa kanilang relihiyon. Pero meron din naman mga tao na napakadali po na makumbinse o kaya naman sa alok o sa mga pangako na kayamanan, karangyaan, napakadali pong bitawan ang kanilang paniniwala, no, ang kanilang reliyon. Meron din naman na dahil sa takot ay napipilitan, no, para lamang hindi sila mahirapan o patayin. No? Mas mahalaga sa kanila yung mabuhay kaysa ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Na inaakala nila, no, na hindi sila ipagtatanggol. Pero sadyang kailangan po talaga natin, no, higit kailanman o lalo tigit sa panahon ngayon ng mga magulang, ng mga nakakatanda na magpapakita, no, ng katatagan. Nakakalungkot lang kasi minsan yung mga inaasahan natin ng mga matagal nang gumagawa ng batas, no, matagal nang naglilingkod sa simbahan, matagal nang nasa gobyerno, pero sila po yung pinanggagalingan ng pagtataksil ng mga tao na tumalikod sa Diyos. Sila pa yung nagiging daan na dapat sila yung ating sinasandalan para maging matatag tayo kung may mga uusig sa atin o mayroong mga magpapahirap dahil sa ating pong relihiyon. Nawa, sa atin din magsimula, no? Sa panibagong lahi, sa panibagong henerasyon, maipakita nawa natin sa mga susunod din, no? Sa mga bata na lumalaki ngayon, ang kahalagahan ng pagtalima, no, at pagiging tapat sa mga kautusan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.